itong Land Transportation Office nagbabala na agarang ma-impound kahit yung mga ambulansya na ginagawang shuttle at yung mga kolorom at illegal carpool sa social networking sites. Tinututukan din ho yan ng naturang ahensya. Alamin natin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Paigtingin ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa mga kolorom na sasakyan at mga ambulansyang ginagamit bilang pampasaherong shuttle. Ito ay matapos mahuli ng Department of Transportation Special Action Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC ang isang ambulansyang dumaan sa EDSA busway sa Santolan, ngunit wala naman dalang pasyente. Sa inspeksyon, natuklasang wala itong emergency medical equipment at may mga upuan para sa pasahero. Inamin ng driver na ginagamit ito sa pagsakay ng mga nagpapa-check up kapalit ng bayad. Ayon kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, bawal gamitin ng ambulansya bilang shuttle service. Kapag nahulihan niya ang mga ito na may sakay na nagbabayad, agad silang i-impound. Hihingi rin ng tulong ang ahensya sa Metropolitan Manila Development Authority upang mapigilan ang ganitong gawain. Once na may sakay siya na pasahero at nagbabayad, kolorom yun. Kasi ambulance siya, tapos may mga upuan. Hingi rin kami ng tulong sa MMDA. Kasama naman namin din ang Highway Patrol para ma-crack down itong mga ito. Kaugnay pa nito, nanawagan si Senator Panfilo Lacson ng mas mahigpit na random inspection sa mga ambulansyang gumagamit ng wangwang, lalo na tuwing rush hour upang matiyak na may tunay na emergency. Samantala sa iba pang balita, sa isinagawang one-time big-time anti-colorum operations mula Pebrero 9 hanggang 11, umabot sa 353 colorum na sasakyan ang nahuli sa buong bansa. Kabilang dito mga van at bus. Pinakamarami ang nahuli sa Calabarzon, sinundan ng Cagayan Valley at Northern Mindanao, habang 29 naman ang naitala sa Metro Manila. Sa kabuuang bilang, 107 na sasakyan ang pisikal na in-impound at 246 ang nasa ilalim ng technical impoundment. Kailangan magbayad ng 200,000 ng mga may-ari ng van at 1 milyon naman para sa bus upang mabawi ang kanilang sasakyan sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi ito mababayaran, maaari itong ipa-auction. Binigyan din nila Kanilaw na delikado para sa mga pasahero ang pagsakay sa kolorum dahil walang insurance sa mga ito sakaling maaksidente. Tiniyak ng kagawaran na magpapatuloy ang operasyon laban sa mga ilegal na biyahe, kabilang ang mga nag-aalok ng bayad na carpool sa social media. Mga van, ang babayaran nila 200,000. May mga huli rin kaming bus. Ang bus 1 million. Oo. So, seryoso kasi to kasi kita nyo naman yung mga kababayan natin bumabiyahe nung nakaraang Pasko. Ngayon, darating February, merong yung panagbenga sa Baguio. So, marami tayong kababayan na babiyahe. Siguraduhin nila na hindi yung kolorum yung nasasakyan nila. Kasi pag yan ay na-aksidente, walang pananagutan yung may van hindi sila matutulungan o wala man lang insurance o wala mga papeles na kaukulan para yung mga ang naiipit dito yung mga mananakal. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.